Ang Indonesia ay hindi estranghero sa mga kakaibang gawaing pangkultura. Ang bawat rehiyon nito ay nagtataglay ng kakaibang kultura, na may mga siglong lumang tradisyon na pinananatili pa rin hanggang sa ngayon. Bagamat ang ilan ay kaakit-akit at nakakaintriga, marami pa rin ang may nakakapanghilabot at kakaiba nila na kultura. Halika samahan mo ako at ating tuklasin ang isa sa pinakakaibang kultura at tradisyon ng bansang Indonesia. Ang ritual ng kamatayan ng Tane Toraja. Para sa kanila ang kamatayan ay hindi nangangahulugan ng paalam. Ang mga Toraja ay isang pangkat etniko na katutubo sa isang bulubunduking rehiyon ng Timog Sulawesi, Indonesia. Ang kanilang populasyon ay humigit kumulang nasa 1,100,000, kung saan 450,000 ang nakatira sa rehensya ng Tane Toraja. Ang salitang Toraja ay nagmula sa salitang Bug-ines na Riyaha, na nangangahulugang mga tao sa kabundukan. Pinangalanan ng kolonyal na pamahalaan ng Dutch ang mga tao na Toraja noong 1909. Pagdating sa kamatayan, ang ilang mga tao ay may medyo hindi karaniwan na pananaw. Pero para sa mga tao ng Toraja sa Indonesia, ang kamatayan ay hindi dapat ipagdalamhati, sa halip. Nakikita nila ang kamatayan bilang ang kasukdulan ng buhay at isang okasyon na karapat-dapat na ipagdiriwang. Sa Tane Toraja, ang pagdiriwang ng kamatayan ay walang alinlangan na isa sa pinakamaganda at pinakamasalimuot na kaganapan na masasaksihan ng mga tao sa Indonesia. Wala ang mga Toraja na kapag ang isang tao ay namatay, ang katawan ng namatay ay maaaring mabulog. Ngunit ang espiritu ay mananatili hanggang sa isang engranding seremonya ng libing. Ang seremonyang ito, kilala bilang Rambu Solo, ay maaaring tila isang okasyon ng pagluluksa. Ngunit mas tinitingnan ito ng mga taga-Toraja bilang isang pagdiriwang na naghahatid ng espiritu sa huling hantungan ng buhay. Ito ang lugar ng huling pahingahan na tinatawag nila na puyo. Magaan ang kapaligiran, puno ng tawanan, kumpleto sa isang piging kasunod ng paghahain ng mga hayop at mga pagtatanghal na huling linggo. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay respeto sa mga patay, para sa mga Torajans. Ang sukat ng Rambu Solo ay representasyon ng katayuan sa lipunan, kaya kung mas malaki ang party, mas maganda. Ngunit ang malaking party ay nangangahulugan ng malaking pera. At para maging handa sa mga gastusin, maaaring kailanganin ng mga taga-Toraja na mag-ipon ng maraming taon. Kaya, bago isagawa ang ritual, ang katawan ng namatay ay itatago sa bahay at ituturing na may sakit na panauhin na tinatawag nilang isang makula. Nakakatakot, dahil ang makula ay papakainin, kakausapin, at paglaruan na parang buhay na tao. Ito ay ganap na normal para sa mga taga-Toraja, at ito ay isang pangkaraniwang gawain lamang. Kaya kung ikaw ay mapalad na makakita ng tradisyong ito sa Indonesia, huwag matakot kung sakaling may nadatnan kang bangkay sa bahay nila. Kultura ng libing sa Tane Toraja ay hindi nagtatapos sa Rambu Solo. Ang mga Toraja na matatag na naniniwala sa kabilang buhay ay patuloy na pararangalan ang namatay at pananatilihin ang ugnayan sa pagitan ng buhay at patay sa pamamagitan ng tinatawag na tawtaw. Ang tawtaw ay isang effigy na inukit mula sa kahoy o kawayan na kumakatawan sa namatay. Kadalasang kahawig ng taong namatay at matatagpuan malapit sa kanilang libingan. Naniniwala ang mga Toraja na ang espiritu ng mga patay ay patuloy na mabubuhay sa pamamagitan ng tawtaw at magsisilbing tagapag-alaga ng libingan at tagapagligtas ng mga buhay. Makikita mo ang mga tawtaw na ito sa isang libingan na kilala bilang Kabiren Bato Lemo, mga 12 kilometro sa timog ng Rantepao. Binubuo ng 75 butas sa isang batong pader. Ang ilan sa mga ito ay puno ng tawtaw. Ang libingan na ito ay tinatayang itinayo noong ika-16 na siglo, at
sa makatuwid ay ang pangalawang pinakamatanda sa Toraja. Literal na ibinalik ng mga Torajans ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay mula sa libingan. Ginagawa ito upang maisagowa ang isang nakagigimbal ngunit nakakabagbag damdaming ritual na tinatawag na Menene. Ang Menene ay isang paraan para sa mga Torajans na patuloy na magbigay galang sa kanilang mga namatay na kamag-anak, kahit na matagal na matapos ang pagkamatay. Tuwing 3 taon, ang bangkay ay huhukayan, huhugasan, lilinisin, at bibihisan ng magagandang damit, kadalasan ang pinakamaganda o paboritong damit ng namatay na tao. Pagkatapos ng seremonya ng paglilinis at pagbibihis na ito, ang pamilya ay magpapakuha ng litrato kasama ang patay, at ibabalik sila sa libingan. Ang pagdiriwang na ito ay maaaring ipagdiwang sa nayon ng Barako.